Nahaharap sa mga kasong federal sa Estados Unidos ang isang Filipina nurse practitioner mula Tuguegarao City matapos umano'y pamunuan ng isang malawakang healthcare fraud scheme na nagdulot ng tinatayang 52 billion pesos na pagkalugi sa mga programang Medicare at TRICARE. Ayon sa federal indictment na isinampa sa Houston, Texas, si Marizel Yuki, residente ng Las Vegas, Nevada, ay inakusahan ng pagkikipagsabwatan sa pagsusumite ng daan-daang milyong dolyar na peking insurance claims para sa mga hindi kinakailangang wanda treatments. Kabilang umano sa mga naapektuhan ng mga matatanda, may malulubhang sakit at mga pasyenteng nasa hospital care. Batay sa mga dokumento ng korte mula Oktubre 2023 hanggang Abril 2026 ay umabot sa mahigit 906 million US dollar o humigit kumulang 51.6 billion na pesos ang halaga ng mga umano'y fraudulent claims na isinumite sa Medicare at TRICARE. Sa halagang ito, tinatayang 297 million US dollar o nasa 17 billion pesos ang aktual na nabayaran ng mga naturang programa. Sinasabing pinatakbo ni Yuki ang 4 na wound care clinics sa Texas, Nevada, California at Hawaii kung saan inakusahan siya ng pagbabayad ng illegal na kickbacks kapalit ng patient referrals, pamimeke ng medical records at pagsingil para sa mga serbisyong hindi naman kinakailangan. Ayon sa mga prosecutor, ginamit din umano ang kinita sa naturang operasyon para tustusan ang marangyang pamumuhay kabilang ng pagbili ng Ferrari na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 na US dollar, Bulgarian necklace na umaabot naman sa 865,000 US dollar, isang bahay sa Hawaii na nagkakahalaga ng 1 million US dollar at isang beach resort project sa Santa Ana, Cagayan na tinatayang 4.6 million US dollar. Dahil dito hiniling ng mga federal na otoridad ang forfeiture o pagsamsam sa mga ari-arian, sasakyan, bank accounts at iba pang asset na umano'y konektado sa kaso. Kinasuhan si Yuki ng conspiracy to commit healthcare fraud and wire fraud, healthcare fraud, conspiracy to pay and receive illegal kickbacks at money laundering. Naglabas na rin ng warrant of arrest ang US District Court for the Southern District of Texas laban sa kanya. Gayunman, paalala ng mga otoridad na itinuturing na inosente ang akusado hanggat hindi napatutunayang nagkasala sa korte. Fast sa Radyo Bombo!